G. Soto nataranta sa kilos ng Supreme Court. Galit. Grabe, sampahan ng kaso, sampula na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Tito Soto nakatakdang sampahan ng kaso. Mirisi Gaba. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Syempre, ayan po yung The General's Viewpoint ni General Macanas, mga katunay. Pakisuportahan po natin yan, ang ating butihing General. Pagpatuloy natin. Ang grupo ng mga abogado ang naghahanda umanong magsampa ng petisyon sa Korte Suprema laban kay Senate President Vicente Soto III kaugnay ng umano'y mga pahayag nito na itinuturing na paglapastangan sa hudikatura. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ihahain ang petisyon na humihiling na ideklara si Soto na guilty sa indirect contempt dahil sa mga komentong umano'y lumampas na sa saklaw ng malayang pagpapahayag ng opinyon. Naku, parang ito ba yung yung parang hindi pagtanggap sa desisyon ng Korte Suprema, 'di ba? Yung tungkol kay VP Sara, yung yan ata yung baka hindi nila nagustuhan na parang ang Supreme Court parang pinapangunahan o pinagsasalitaan ng hindi maganda. 'Di ba? Kasi nga ang Supreme Court, natinig naman natin, is naglabas ng desisyon, naglabas sila ng nila na pumapabor kay VP Sara. Na syempre hindi naman dapat ma-impeach si VP Sara, pero sila parang gusto nilang ma-impeach si VP Sara. Kaya medyo naiinis sila sa Supreme Court, parang ganon. Ayan, nako. Ako naman kasi Tito Sen. Ay, nako. Ako talaga, Tito Sen. Ako gusto ko talaga kita ipaglaban, Tito Sen. Pero hindi ko alam kung papaano ako magsisimula. Kasi, di ba? Kasi di ba pag nagsalita na yung Supreme Court na hindi na pwede, hindi pwede. Kung ano yung ilabas na desisyon ng Supreme Court, dapat iginagalang na lang natin. Kasi kaya nga nasa Supreme Court yung mga yan, mga justice na yan. Di ba? Yung mga judge na yan. Diyos ko, pagkatataas ng mga pinag-aralan talaga yan. Mga matatalino yan. Hindi basta-bastang mga tao yan. Diba? Naku naman. Tapos ganyan. Parang, naku, ewan. Tito Sen, ikaw nagiging bad ka na. Pahayag ni Topacio, bagamat pinapayagan ang kritisismo sa mga desisyon ng Korte, may malinaw na hangganan ito. Lalo na kung nagmumula sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan na inaasahang magtataguyod ng respeto sa mga institusyon ng Estado. Dagdag pa niya, ang anumang pahayag na maaring magpahina sa kredibilidad ng Korte Suprema ay may seryosong implikasyon sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Sa ngayon, inaasahang ihahain ang petisyon sa mga susunod na araw habang patuloy na binabantayan ng publiko ang posibleng epekto nito sa relasyon ng lehislatura at hudikatura. Wow! Ito na. Ako, nung siging magpahayag ng opinion si Senator Soto na grabe ang pagbatikos niya sa 15 Supreme Court Justices, naisip ko na, baka maulit, sa isip ko baka maulit yung nangyari nung unang magdesisyon ng Korte Suprema na dineclare unconstitutional yung impeachment ni VP Sara.
mga anti-Duterte nagsalita laban sa mga maestrado. Ang matandaanan ko lang si Percy Sindanya, congressman, si Richard Hidarian, may isa pa Yun na ba yung pangatlo? I think si Larry Gadon. Yan, tatlo. Grabing mga salita sila. Inakusahan nila ang Korte Suprema na. Ay, oo, yung kay Larry Gadon, napanood ko yun. Yung galit na galit siya sa Supreme Court. Yes. Mga tuta ni Duterte, kung ano, yun. Alam nyo ayun ang hindi natin matanggap doon. Yung sinasabi na mga tuta ng mga Duterte ang nasa Supreme Court. Unang-una, 15 judge pa yan, 15 pagpalagay natin kung ilan man sila. Sa tingin nyo ba, sa panahon ngayon na alam natin na mas lamang ang administrasyon, mas lamang ngayon, kahit balibalik ta rin natin, 'di ba? Ang mga Duterte kasi, si VP Sara, lamang sa taong bayan. Pero kung palakasan ng kapangyarihan, syempre malakas pa rin yung taong bayan, syempre. Pero yung palakasan ng kapangyarihan, kung brasuan ng laban sa kapangyarihan, mas malakas yung mga nakapwesto ngayon. Oo. So, yung sinasabi nila na ang Supreme Court, ano yan, mga bataan ba ng mga Duterte? Parang ganun sinasabi nila. Sa tingin ba nila na ang Supreme Court sasama sa mga Duterte kung alam nila ang administrasyon ang nangingibabaw ngayon? Na ang malakas ang puwersa kahit papaano dahil lahat ng may mga katungkulan magkakasama diyan. Sila nagkakaintindihan. Siyempre, kung ang Supreme Court medyo magaspang ang utak nila, siyempre alam nila kung saan sila sasama. Magpapakasiguro sila, doon kami sa patag. Kasi kung kay Sara Duterte kami di ba? Alam naman natin, ang kapangyarihan ng mga Duterte ngayon, alam naman natin, hindi ganoon kalakas. Di ba? Masyado silang pinagtutulong-tulungan ngayon. Kumbaga, nandito sila sa ilalim ngayon Masyado silang binabaon. Kumbaga, taong bayan lang ang nag-aangat sa mga Duterte ngayon. Kaya syempre, patuloy pa rin na umaan yung mga Duterte. Parang ganun ba yun? Na sinasabi nila na ang Supreme Court, di ba? Parang, sa tingin nyo ba, ganun ka baba ang isip ng Supreme Court para hindi sila makapag-isip na bakit ako sasama dyan kay Sara Duterte? Di ba? Sasama sila kay Sara Duterte na alam naman nila na mas malakas ang puwersa ng administrasyon. Siyempre, kung ganun ang utak nila, sasama sila sa administrasyon. Pero sa totoo lang, hindi ganun ang Supreme Court. Pinakita dito ng Supreme Court na may sarili silang paninindigan. Ang batas ay batas at yun ang dapat sundin. Diba? Naaayon sa batas, naaayon sa kalakaran at patakaran ang kanilang sinasabi. Diba? Wala silang kinakampihan. Hindi sila maka-administrasyon, hindi sila maka-Marcos, hindi din sila maka-Duterte, hindi din sila Dilawan, hindi sila Pinklawan, wala. Dahil yan naman ang dapat na ginagawa talaga ng Supreme Court, yung maging transparent sila. Pinakita lang dito ng Supreme Court ang pagiging transparent na aayon sa batas yung ginagawa nila. Kaya hindi pwedeng pangunahan kung ano man yung desisyon nila at hindi pwedeng sabihin na sila ay mga tuta ng Duterte. Gaya nga ng sinabi ko, kung ganun sila kagarapal, bakit sila sasama sa mga Duterte gayong alanganin ng sitwasyon ng mga Duterte ngayon? Di dapat kumampi na sila kung sino yung mas lumalamang sa kapangyarihan ngayon at nasa makinarya ngayon. Kaya nga sila hustisya, kaya sila Supreme Court. Hindi sila pwedeng may katigan. Ganyan ang ginawa nila. Wala silang kinakatigan. Ang desisyon nila ay naaayon sa batas. 'Di ba? Kaya hindi sila pwedeng sabihin na Supreme Court bata ng mga Duterte yan. Hindi, Supreme Court, ano ng mga ano yan? Hindi, napakalabo. May mga pinag-aralan niyang mga yan. Matataas ang pinag-aralan niyan. Hindi makakarating yung mga nasa Supreme Court na yan kung sila ay may utak dilis lahat. Di ba? Alam nila ang ginagawa nila. At nakikita ko dito sa Supreme Court,
hindi sila bias. Kasi kaya naiinis yung mga ano eh. Naiinis yung mga alitap-tap eh sa mga nagiging desisyon ng Supreme Court. Kasi alam naman natin na hindi tama yung nagiging desisyon ng mga taong gustong magtanggal kay VP Sara. Ngayon, itinatama ng Supreme Court yung mga desisyon na mga naging desisyon ng mga taong gustong magtanggal kay VP Sara. Yun ang hindi nila matanggap. Hindi nakatiis grupo ni na Atty. Topacio, sinampahan nila ng indirect contempt. Ayun. Yeah, indirect contempt. So that was last year. Last year ba? Oh yes, last year. So ano na kayang nangyari? Anyway, it will take time bago mag-aksyon ang Korte Suprema. Basta nandyan na yung kaso. So, yung aking nakita ang mangyayari na dahil ako rin, parang, opinion ko lang ito, parang sumusobra na itong Senate President na hindi siya tumigil-tigil magsalita laban sa mga maestrado ng Korte Suprema na talagang mababawasan ang pagrespeto ng taong bayan sa mga institusyon. Kasi nga, dahil Senate President siya, influential. May mga tao ring maniniwala kay Soto. So yung mga taong maniniwala kay Soto, ay di, ang pagtingin ng mga taong iyong naniwala kay Soto is mababa na ang pagtingin nila sa mga maestrado sa Korte Suprema. Bilib ako dito kay Senator Lacson. Kahit marami ang bumapatikos kay Senator Lacson yung handling niya sa Blue Ribbon Committee hearing. But this time, yung statement niya sa Supreme Court decision, saludo ko. Sabi niya, whether you agree or not, whether the Supreme Court justices are at fault or not, we must respect, we must obey the decision of the Supreme Court. Period. Dapat ganun. So, salamat po, Atty. Topacio. I don't know sino pa. Kasi sobra naman kasi yung mga ginagawa nila, yung panghuhusgang ginagawa nila sa Supreme Court eh. 'Di ba? Pero kung papabor sa kanila yung sasabihin ng Supreme Court, naku, wala ka maririnig na salita sa kanila. 'Di ba? Inis na inis sila sa desisyon ng Supreme Court eh. Yung mga taong gustong magtanggal kay VP Sara, 'di ba? Meron dyan, kunwari, ayaw matanggal si VP Sara, pero, kunwari, daanin natin sa hearing, ganito, ganyan. Pero, deep inside, gusto niya talagang matanggal. Kasi kapag hindi mo nire-respeto yung desisyon ng Supreme Court, ibig sabihin, may hidden agenda ka na nun. Talagang meron ka sa sarili mo na hidden agenda na talagang gusto mo lang matanggal si VP Sara. Na gusto mo talagang magkaroon ng impeachment trial. 'Di ba? Kasi gusto mo siyang matanggal eh. So nagiging kontra na naman to sa kanila yung Supreme Court. 'Di ba? Matandaan ko yung mga nagsampa noon kina Darian, Gadon, at sindan niya, sina Atty. Mark Tolentino. May grupo sila diyan ng mga abogado eh. Ano kayang reaksyon ni Senator Soto dito? Sabi niya siguro, bring it on. Kaya ko yung harapin. Wala akong kinakatakutan. Alam ko ang sinasabi ko. Hindi ako abogado, but alam ko ang batas. Ay, nako. So, mula hulo hanggang apari, Bulaga. Well, speaking of the Senate, mga na-monitor kong development kanina sa Senado, nagkaroon na naman ng hearing yung Blue Ribbon Committee hearing. Kailan wala na yung flood control, parang stop na. Safety na, sina Romualdez at iba pa. Wala na. Kaya nga nagkaroon na ng palitan yan eh. Kasi yun naman talaga ang gusto nilang mangyari. Mamatay ang issue sa flood control project. Kasi kung talagang gusto nila talagang ma-resolve yan, hindi nila papalitan si Marcoleta dyan. Di ba? Kasi si Marcoleta tsaka she's talagang binapraso talaga nila. Talagang gusto talagang malaman kung sino ang ugat eh. Ngayon, yung malalaman na kung sino ang ugat, konting-konti na lang, biglang nagkaroon ng palitan. So eto, ako hindi ko ini-expect talaga na meron pang mangyayari sa investigasyon na yan.
Wala na yan. Parang ano na lang yan, pinapalamig na lang yan. 'Di ba? O sino na ba mga nanagot ngayon? Ano, sino yung pagmamalaki nila? Si Bong Revilla. Sino yung pagmamalaki nila? Yung mga mukhang nagpapataya ng weteng. Sino yung mga pinagmamalaki nila? Yung ganto, ganyan. Mga ano lang naman yan eh. Yung kay Bong, di pa natin alam kung totoo, hindi. 'Di ba? Kaya nga, wala eh. 'Di ba? Walang nanagot. Tiway na lang. Kasi sana maniniwala na ako kasi nagkaroon ng investigasyon eh. Binulgar yung mga sinasabi na ganito na mga sangkot sa flood control. Pero nung binulgar, biglang nagkaroon ng prenuhan. Diba? Nung nagkakantahan na yung mga testigo, parang nililiko na yung usapan. Parang, wag naman ganyan. Wag mo naman damay to. Parang, kulang na lang ganun eh. Kaya para sa akin, walang mangyayari to. Walang mangyayari dito sa kaso ng flood control project na wala. Huwag na tayong umasa dahil wala na yung issue na yan. Ang magiging topic na dyan yung issue ni BP Sara, yung impeachment trial. Yan ang gusto nilang pag-usapan. Kasi iba na ang focus ng investigation kanina sa BIR na, yung parang abuse of power o authority, yung mga kapalpakan sa BIR. And that's good. Kasi yan naman ang trabaho ng Blue Ribbon, na dapat wala kang pinoproteksyonan dyan. Kung may katiwalian, imbestigahan mo. Sana naman, tuloy-tuloy na itong ganitong ginagawa ng Blue Ribbon dahil yan ang inaasahan ng taong bayan para masiwata, hindi magpatuloy ang kalokohan na nangyayari sa gobyerno. Ayun, at ating nato ngayon ang video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.